Budget natin. Budget Talks. Sa Budget Talks ay mas ilalapit po natin ang usapang budget sa ating mga kababayan. Tama ka dyan, Yusek. Walang ibang paraan upang ma-achieve natin ang goal na yan kung hindi tayo kumausap din ng mga taong nagsisilbi namang inspirasyon sa marami na mapaunlad yung kanilang pamumuhay. Kaya naman po, nako, napakaswerte natin ngayong gabi dahil napaunlakan tayo ng isang kilalang vlogger. Yes. Very unique ang kwento niya ha. Alam niyo, witness ako dyan. 2019, nagsimula siyang mag-vlog tungkol sa before kanyang buhay bilang delivery rider. Pero ngayon, ako naman, wala pa sa dulo ng kuko niya yung number of followers ko, no. Mayroon na siyang over 6.1 million followers sa kanyang social biruin nyo yun. media sites. Ang tinutukoy ko po ay si RJ Salonga o mas kilala natin bilang si Jawo Motovlog. Jawo, welcome sa usapang budget natin. Well, Gandang gabi po sa lahat po ng mga nakikinig dito sa Usapang Budget. RJ, over 6.1 million followers. Okay, that's a feat, Dami. ha? Pakikwento nga sa amin kung paano ka nagsimula at bakit naisipan mo na mag-vlog. Actually, yung time ng pandemic kasi wala po talagang work. Ang nakalabas lang po niyan is yung mga essential like yan, katulad ng mga sa hospital, ayan yung mga katulad ng delivery riders kasi sila po yung kailangan mag-provide ng mga gamit and mag-provide ng food habang nasa loob po yung mga tao. So, naisip ko po na mag-grab that time and vlog na rin the same time para makapag-inspire ng tao na pwede pa palang magtrabaho kahit pandemic or kahit merong mga meron tayong kumbagang yung COVID-19 that time. So ayun, kasi yung iba nawala na ng pag-asa, nawala na ng trabaho, nawala ng pandemic. So parang ito yung parang way ko para makatulong na rin at the same time sa mga tao na pwede silang makapag-work through Grab Food. And ako naman po, nabibigay po sa kanya yung mga information kung paano mag-apply, kung magkano kinikita and everything po. Sa totoo lang, no, isa ako dun sa milyon-milyong followers nitong si Jawo. Nasubaybayan ko kasi yung pagbabago na rin ng kanyang buhay. Bilang nagsimula rin sa maliit, Jawo, ano yung maipapayo mo sa ating mga kababayan kung paano maging matagumpay sa napili nating propesyon? Number one lang is yung pusuan nyo lang. Pusuan nyo lang yung ginagawa nyo. Kasi pag pinusuan nyo, yung masaya kayo dun sa ginagawa nyo, yung the rest will follow. Huwag nyo habulin yung pera. Kasi pag hinabol yung pera, mas ma-frustrate lang kayo at minsan tatama rin kayo pag di nyo nakuha yung goal nyo. So maging maging masaya lang kayo sa ginagawa nyo. Maging happy lang kayo. Kumbaga, yung buong puso nyo gawin yung gusto nyo gawin. Kasi pag napipilitan lang kayo, mahirapan kayo magtrabaho, mapapagod kayo. Pag sa ginagawa nyo, pag pinupusuan nyo yung isang trabaho, mas kahit pagod kayo, masaya pa rin kayo. Ganun yun eh. Magkaiba yun eh. So pag masaya kayo, kahit pagod kayo pero masaya ko. Meron namang work na pagod ka kasi hindi ka masaya. So kaiba po yun. So mas maganda pag pusuan nyo yung trabaho nyo, pusuan nyo yung ginagawa nyo kasi the rest will follow. Yes, Jawo. So mahalaga no na pag nagnenegosyo ka paano ba 'yan? Magnenegosyo ka ng gusto mo talaga at yung hilig mo rin. Yes po, katulad ko po, nagmomotor po ako. Ang ninegosyo ko po is more on helmets, yung mga accessories, yung mga ginagamit po sa pagmomotor. Unang-una, pwede nyo pong gamitin yun habang nagpo-promote kayo. At the same time, kumbaga yung hilig ko sa pagmomotor, madali lang ibenta through kasi alam mo yung binebenta mo, alam mo yung gusto mo. So kung magbebenta ka, dapat kung ano mo yung talaga yung ano mo. Kaya sabi ko kanina, yung pusuan mo yung ginagawa mo, pati syempre yung binebenta mo, dapat ang gusto mo rin para at least madali mong ibenta sa mga tao. Kung mas benta sa'yo, dapat mas madali mong mabebenta sa iba. So ayun, mas magandang gawin nyo kaysa yung hindi mo alam yung produkto mo. Although
although alam mo pero hindi mo gusto, so mahihirapan ka talaga. So dapat gusto mo yung isang bagay na binebenta mo. Pero hindi po langad sa kaalaman ng lahat na yung vlogging, kapag naging successful, talaga magiging source of income na rin. Ano yung natutunan mo, Jawo, tungkol sa paghawak ng pera simula nung kumita ka na sa vlogging? Ayun, yung after ko pong kumita ng sahod sa vlogging po, lahat po yun ininvest po namin agad sa negosyo po agad. So kasi ano nga po lagi po namin iniisip na hindi permanente po yung vlogging, hindi rin siya laging sikat kasi dumadami din po yung vloggers, dumadami rin yung kakompetensya and hindi naman lagi tayong sikat. So mas buti na kahit paano meron tayong maitayong negosyo para kung sakaling man mangyari yun, meron tayong stable business na nagpo-provide ng source of income. Jawo, nakikita ng marami mong mga taga-subaybay, nakikita namin no, na bukod sa talaga namang entertaining yung content na ibinibigay mo, abay nagbibigay ka rin ng good vibes at saya at tumutulong sa mga kapwa mo rider. Minsan nga ba nagbibigay ka talaga ng helmet o bakit mo ba ito ginagawa, Jawo? Ayun, gaya na sabi ko kanina, nagnenegosyo ako ng helmet, gusto ko yung ginagawa ko, nagmo-motor po ako. So, bakit naman hindi ko i-share sa iba? At the same time, kasi ganun din ako before, yung GrabFood days ko, GrabFood rider ako, hirap po ako makabili ng brand new helmet kasi mas pinaprayo ko yung syempre yung family ko. At the same time, yung income ko is limited lang sa daily life ko. So, yung helmet na ibibigay sa akin, binigyan ako before ng isang si Chip, basta ang pangalan po niya Chip, binigyan ako ng helmet, brand new po yun. And sobrang tuwan-tuwa ako. Ang sabi niya sa akin, sabi ko po muna sa kanya, Chip, balang araw babawi po ako, bibigay ko yung helmet na binigay niyo, babayaran ko po ito ng kung magkano po ito. Sabi niya, wag mo nang bayaran kasi mas maganda i-give way back sa iba na lang. Kumbaga, instead sa kanya, sa iba ko na lang ibigay or kung ano yung ginawa niya, gawin ko rin sa iba. So, gano'n ang ginawa ko. Every time na mayroon akong helmet na ini-sponsor sa akin, instead na ibenta ko, binibigay ko na lang. Same time, na-share mo rin na nakapagpasaya ka, nakapag-share ka pa ng blessing. So double purpose na Oo. rin siya. Nakapagpasaya ka na, nakatulong ka rin. So mahalaga na yung budget sa budget ng pamilya noon, magtatanong tayo, kung paano ito i-allocate, dapat talaga ba nag-a-agree yung husband and wife? Tama po. Kasi para hindi ka magulat, syempre baka magulat ka, ba't may biniling kang tubig? Wala kang permisyo. So, ano yun, sa amin, kailangan at least alam namin na may dalawa ko po kami ng wife ko. Kumbaga, pares po kami mutual po yung decision namin pagdating sa budgeting. So, pag meron po kaming gala, may gagastusin kami, meron kaming need pantulong, kumbaga naka-budget po siya. So, kami dalawa po yung nagba-budget po sa negosyo, lahat po. So, kung aalis kami, lahat po ng naka-budget po. Alright. Maraming salamat sa iyo, Jawo. Maraming salamat, RJ, sa iyong pagsama sa amin. Salamat sa iyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Jawo Motovlog. At dyan po nagtatapos ang pinakaunang pagtatanghal ng ating programa. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na Biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito pa rin sa himpilan ng Radyo Pilipinas sa TV. At syempre via Facebook Live ng PIA, RTVM, Usapang Budget Natin page ng DBM. Ako po si Yusek Goddess Hope Liviran. At sana po ay may napulot kayo at natutunan sa aming mga ipinresenta sa inyo, sa mga tinampok namin sa aming programa ngayong unang pagtatanghal natin, Yusek. Ako po naman si R. Vargas at ito ang Usapang Budget Natin.